Magtusok naman tayo ng Filipino barbecue and magbalot ng mga lumpia. So, ito na yung araw na birthday ng daddy ng twins. And maaga nga ako gumising kasi madami pa akong gagawin. Nagising nga din si Charlie and gusto na daw niyang mag-breakfast. Nagpagawa lang naman siya sa akin dito ng toast. So, yan madalas yung hinahanap niya kapag umaga. Kahapon nga and nag-marinate na ako ng mga pork barbecue. Perfect na kasi today for sure malasang malasa na to. Tinry ko muna tong tusukin kasama yung taba dun sa dulo. Kasi diba ganyan yung mga barbecue natin mga Pinoy. Kaso, yun nga lang, sobrang tigas nung taba. And hindi masyadong matilos yung steak. Kaya nag-give up na ako yung mga laman na lang yung tinusok-tusok ko dito. Siguro ipiprito ko na lang yung mga taba. Ang favorite ko pa namang part sa mga barbecue is yung mismong fat. Kaya ayan, sayang hindi namin siya may ihaw. Paano nyo ba natutusok yung mga taba? Or siguro matigas lang tong karne na to? Anyway, masarap pa rin naman yan. So ayan, nagtusok-tusok na ako. Hindi nga lang aesthetic yung pagkakatusok, pero pwede na yan. Dapat pala, medyo mas maliliit pa yung hiwa ng pork. Kaso nga yung kutsilyo ko ayaw makahiwa. Anyway, natapos na ako dito sa pork barbecue and nilagay ko na lang muna ito dun sa fridge. Mamayang hapon pa naman kasi kami kakain. Sunod naman is kailangan ko magluto ng lumpiang Shanghai. Ito kasi yung isa sa nagustuhan ng mga kaibigan niyang Briton. Dito kasi madalas vegetable spring rolls lang yung meron. Or kaya naman duck or chicken. And last time nga nagawa ko nitong pork lumpiang Shanghai. And naubos talaga kaagad kaya ayan, magluluto ulit ako. Iniwa ko na lang yung mga ingredients para dire-diretso na ako dito pag mix. Madali lang naman gumawa ng mixture kaso yung pagbabalot talaga yung medyo matagal. Nag-add na ako dito ng vegetables tapos pati na rin yung mga pampalasa. Naglalagay nga din pala ako dito ng sesame oil. And kung ano pa yung mga meron ako dito na pwede maka-add dun sa lasa. Ngayon ko lang na-realize pero parang nakalimutan ko ata maglagay ng egg. At ito na nga time na para mag-wrap ng mga lumpia. Medyo madami naman yung palaman na ilalagay ko so hindi madami yung magagawa. Baka kasi sabihin naman nila puro wrapper yung lumpia natin. Hindi din naman kasi ganun kadami yung aming bisita. And bukod sa mga Filipino food, meron din sila mga pagkain na ibabarbecue nila. Madalas naman mga burger, sausage, mga ganun lang. Kaya pang-add lang talaga itong mga Filipino food. Nagising nga din si Chino at tingnan mo ang inaabot sa akin Coke. Diba? Ang gusto niya atang breakfast is Coke. Nilagay ko na muna yung mga lumpiang Shanghai dito sa fridge. Next naman, nagisa na ako dito ng para sa lumpiang toge. Meron kasi siyang kaibigan na hindi kumakain ng pork. So, yan yung para sa kanya and gusto din kasi yan ng iba. Nag-breakfast na din ako kasi medyo tumutunog na yung tiyan ko. At lalo pa nga ako nagugutom doon sa mga niluluto ko. Kasabay ko na din nag-breakfast itong si Charlie and Chino. Mahilig din kasi ang dalawang yan sa noodles pero minsan ko lang pinapakain. Ako naman ang gusto ko lang is yung sabaw. Medyo malapit na nga akong matapos kasi itong lumpiang toge na lang ulit yung i-prepare ko. Para diba mamaya dire-diretso na lang ng luto and prito. Ito lang naman kasi talaga yung mga medyo matagal gawin. Konti lang din yung ginawa ko kasi medyo malalaki na yung lumpiang toge na binalot ko. May mga tokwa din to so medyo bulky talaga siya. And after ko dito magbalot and magtusok, medyo naglinis na din ako ng konti. Ginawa ko na yung mga gawain na pwede kong gawin. Para wala na akong masyadong iintindihin mamaya. And para din yung kitchen na lang yung kailangan kong linisin. Para maayos naman tingnan yung bahay pagdating ng mga bisita.